noong 2 p.m. ay tinaas natin ito sa high at sa kasalukuyan ngayong 5 p.m. ay dineclare na natin na tropical depression at binigyan na nga po natin ito ng local name na Mirasol. Ito ay nasa 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata o sentro ng bagyo na 55 kilometers per hour at pagbugso. Ibig sabihin, bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nitong bagyo na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay nagmumove pa northwest, papalapit sa kalupaan ng ating bansa sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita din natin sa ating analysis na may posibilidad na bumagal pa ito habang binabaybay yung ating eastern coast ng Luzon. At ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng eastern part ng Luzon, kasama yung Bicol region. At bukod dito, sa Tropical Depression Mirasol, ay nakakaapekto din sa atin itong southwest monsoon or habagat, partikular na dito sa Palawan, sa western Visayas, at sa western part ng Mindanao. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa ay nananatiling maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, except lang dito sa bandang eastern part ng Mindanao. At yung LPA na ating minomonitor ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility, pero sa mga susunod na oras ay posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na itong direktang epekto o anumang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Also, meron din tayong minomonitor na cloud cluster. Ito yung mga kaulapan dito sa eastern na part o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay nananatili itong cloud cluster o kaulapan lang. Wala pa itong defined circulation at hindi pa pumapasok sa mga checklist natin para i-declare siya na LPA. Pero habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility, ay tumataas din yung posibilidad na ito ay maging low pressure area by Friday.